Magandang umaga po sa lahat. Isang malaking karangalan po na maatasang maging tagapagpakilala ng ating panauhing pandangal. Ang ating panauhing pandangal ay Direktor ng Office of the Public Relations of the University of the Philippines, UP Los Baños, kung saan siya nagsimula ng kaniyang professional career noong 2007 bilang Program Support Assistant sa Office ng Chancellor. Pagkatapos ay sa Office of Alumni Relations. Involved siya sa pag-implement ng iba't ibang programa na may kinalaman sa UPLB Centennial Celebrations. Pagkaraan ng isang taon, nagsilbi siyang research assistant para sa UPLB Strategic Review na magkasamang pinamalaan ng UPLB at ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture o SERCA. Noong November 2008, siya ay naimbitahang magturo sa Department of Development Broadcasting and Telecommunication, College of Development Communication. Assistant Professor 7 na siya ngayon. Sa edad na 25, siya ay itinalagang head ng UPLB Student Organizations and Activities Division or SOAN. Mula April 2011 hanggang May 2014, kung saan siya ay nag-pioneer ng paggamit ng interactive communication platform sa pag-deliver ng services ng mga estudyante. Siya ay brainchild ng ORGS-UP. Ang Online Student Organization Data Management System kung saan ito'y naging OSA Management System. Bago niya natapos ang term bilang SOAD Head or SOAD Head noong February 2014, siya ay na-appoint bilang Director ng UPLB Learning Resource Center or LRC. Nagtrabaho siya sa LRC hanggang 2017, hanggang sa siya ay mag-study leave to pursue his PhD. Sa kasalukuyan, siya ay PhD candidate sa ilalim ng Media Studies Program ng UP College of Mass Communication. Siya ay nagtapos ng BS Development Communication, major in Community Broadcasting in 2007 na isang cum laude. Noong April 2013, natapos niya ang master's degree sa parehong field major in Human Resource Management. Siya ang founder ng Gandingan Awards na nagsimula noong 2007 nung siya ay chief anchor ng UP Community Broadcaster Society, kung saan siya rin ang founder at charter member. Noong October 2021, na-elect siyang presidente ng Philippine Association of Communication Education or PACE. Pinakauna, pinakamalaki at pinaka-dynamic na professional organization of communication and media educator and practitioner sa ating bansa. Kabilang din sa highlight ng kanyang karir, noong 2010 nakatanggap siya ng citation bilang Best Education Program mula sa Catholic Mass Media Award para sa kanyang brainchild youth-oriented program na Leader KK. If I am not mistaken, if it's right, sir. Na napakinggan sa Radyo DCLB noong 2011. Noong 2011, kinilala siya ng Provincial Government of Laguna bilang natatanging epektibo at responsableng kabataang Laguna. Noong 2012, ipiniresenta niya ang kanyang undergraduate study on Filipino values sa International Conference sa Istanbul, Turkey. Noong August 2014, pinarangalan siya bilang Centennial Professional Chair at noong 2015 ay nag-publish siya ng article na pinamagatang Communication Engagement in the Planning and Implementation of Community Service Among Youth. Noong 2016, naging faculty member siya. Noong 2018, binasa niya ang kanyang research na tungkol sa Political Economy of Film Distribution sa Pilipinas sa University of California, USA. At paglipas ng 2 taon, noong January 2020, ito ay na-publish internationally sa International Journal of Communications and Media Studies. Siya ay miyembro ng World Journalism Organization
kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Siya ay alumnus ng International Institute for Film and Broadcast Arts at ng ABS-CBN Scriptwriting Workshop under the help of National Artist for Film and Broadcast, Ricky Lee. Nag-serve din siya as juror in KBP Golden Globe Awards at Metro Manila Film Festival. Malimit din siyang magsilbing resource person, facilitator sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Advocacy niya ang critical media literacy, responsible use of social media, juvenile justice and the children's welfare, pati na rin ang participatory leadership at communication for social change. Isa rin siyang in-demand stage director for stage events and concerts, host ng radio, TV at online events and programs. Siya ay panganay sa 4 na magkakapatid. Ipinanganak sa Mandaluyong City noong November 4, 1985 sa mga magulang na sina Fe Mona Lisa Del Mundo Chico at Rodrigo Santos Chico. December 13, 2014 ang pakasalan niya si Leonor Timbang Tolentino na taga Liliw, Laguna at ama siya ngayon ng 7 taon na si Julio Erles at 4 na taong gulang na si Waya Sirestin, sir. Okay, salamat po. Mga bata, mga guests, buong karangalan ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating panauhing pandangal ngayong araw na ito. Siya po ay bride ng Santo Angel Elementary School. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Mark Lester Del Mundo Chico. Maraming salamat po. Kuya, tanggalan mo na ng echo. Pwede na kayong maupo. It's nice to be back. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili, mga graduates ng Santo Angel Elementary School. Bago ko simula, nais ko lamang unang batiin ang ating mga kagalang-galang na kasamahan sa entablado mula sa ating representante ng DepEd Laguna at ng San Pablo, sa ating principal, Ma'am Lea, sa ating mga punong barangay, sa ating assistant principal at ang mga guro. Lalong-lalo na po ang unang-unang guro ko dito sa Santo Angel, si Ma'am Marivic Salipot. Palakpakan niyo po si Ma'am. 26 years ago, baka maging emotional po ako, no? 26 years ago, kagaya nyo ako. Nakaupo ako dyan, gagraduate ako sa Santo Angel, matapos ang 4 na taon ng pag-aaral. Bakit 4 na taon? Kasi transferi ako mula sa Mandaluyong City. At nung lumipat ako rito, una ko ngang naging guro, si Ma'am Marivic Salipot. Ang classroom namin dito, yung room na yan. Sa kanya ko natutunan yung dasal na buhat-buhat ko simula noon hanggang ngayon, yung prayer of St. Francis. Ang sinasabi doon, Lord, make me an instrument of your peace. Diba? Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Yung dasal na yon ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. Kasi nakadapa kami habang sinusulat yon sa notebook namin. Naranasan niyo pa ba yung dumapa tapos kumukopya kayo ng mga sinusulat ng teacher sa board? Naranasan niyo pa. Kasi tayo naman ang nagbubunot ng sahig, di ba? Yan. Naranasan ko rin yan nung ako ay grade 4. Lumipat naman kami doon sa room na yon. Ang teacher ko, si Ma'am Castillo, at pinalitan siya ni Ma'am Malu Panganiban na ngayon ay nasa Del Remedio na. At nung magkita rin kami, natutuwa akong malaman na kabarangay ko na si Ma'am Malu. Doon ko naman naranasan dyan sa room na yan na magtinda ng mga tigpipisong mani na pinaprepare ng nanay ko para may pandagdag ako sa baon.
Ano pa yun, ma? Mga butong pakwan, di ba? Mga patani, yan. Yung flip chart ni Ma'am Castillo, ginawa ko yung tindahan. Tuwing lunch break, nagtitinda ko ron sa mga kaklase ko, papiso-piso. Tapos kapag nakaipon, may paraffle pa. Binibili ko dyan sa Mary Lane. Mary Lane ba yun? No, Mary Lane sa kanto. Tapos magpaparaffle ako ng toothpaste, toothbrush. Kasi yung mga classmate ko hindi nagtutoothbrush. Biro lang. Nung grade 5 ako, doon ko natutunan na ang malamig na kulay pala ay hindi ang dilaw, kundi ang berde. Natutunan ko yan kay Ma'am Arquiza, pero ang teacher ko nung grade 5 talaga, si Ma'am Regulto. No? Si Ma'am Regulto siguro yung isa sa mga nag-push sa akin na lumaban sa iba't ibang mga contest. Kay Ma'am Marivic pa lang noon, kung saan-saan niya na ako sinaba. Pati sa music yata, tinuturuan ako ni Ma'am. Pero nung grade 5 ako, doon ko rin natutunan na hindi lahat pala ng makulay, mahusay. Kasi nung pinagawa kami ng mga libro na may cover, ewan ko kung natatandaan ng batchmate ko, na si Ma'am Dada Alvarez. Batchmate ko po si Ma'am Dada. Yan. Palakpakan niyo naman si Ma'am Dada. Ayan. Doon ko natutunan na hindi pala kailangan laging colorful kasi hindi mataas yung grade ko kapag colorful yung mga ginagawa ko. At nung grade 6, ako naman ay napunta, so grade 5 dito tayo, di ba? Grade 6 dito naman. Ang naging teacher namin dyan ay si Ma'am Rory Alvarez. Pero kung hindi ako nagkakamali, for a while, pinalitan siya ni Ma'am Loreline Argulia. Ma'am, di ba? Tama. Palakpakan niyo rin si Ma'am Loreline. Hindi ko siya makakalimutan. Dito ako hinubog ng panahon sa Santo Angel. Naglalaro kami dyan, pawisan, amoy pawis, libagin. Naglalaro kami ng Chinese garter. Parte ng pagkabata. Kayo ba lahat naranasan niyo yun? Hindi, bawal kayo maglaro dyan. Bawal na maglaro kasi dati kami walang gym. Talagang lupa lang yan. So nagluksong baka kami, nagluksong tinik. Lahat ng laro ginawa namin dyan. Simula grade 3 hanggang grade 5, first honor ako. Wala kayo sa akin, first honor. Ngayon wala nang first honor, pero may highest honor, may high honor, at saka may honor, with honors, no? So grade 3 to 5, naniwala ako na magaling akong bata. Kasi ang unang naniwala din sa akin mga magulang ko. Pero pagdating ng grade 6, Ma'am Argulia, hindi ko alam kung ano nangyari. Nagtapos ako bilang salutatorian. Ang sakit, di ba? Sa mga magulang, lagi kayong first. Tapos pagdating ng grade 6, second na lang kayo. Ano mararamdaman ninyo? Ang sakit, di ba? Ang sakit. At hindi ko yun ikinakaila. At lalong naging masakit kasi nakita ko kung paano ginusto ng nanay ko. Nandyan siya ngayon. Matayo ka! Palakpakan niyo po ang nanay ko. Si Mia Mona Lisa. Lalong naging masakit kasi nakita natin sa magulang natin na hindi nila matanggap yung quote-unquote pagkatalo. Lumaki kami noon na dapat magaling ka sa mga bagay-bagay, ikaw yung first. Pero darating yung panahon na mauunawaan mo rin kung bakit. At yan yung isang bagay na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Years after, dala-dala ko po yun, tinatawag ko siyang bubog. So nung mag-high school ako, dahil ako ay salutatorian, kinuha kami yung tinatawag nilang best and brightest ng VYP MSC High School. May mga nag-aral po ba rito sa MSC? Alam niyo pa po ba yung MSC? Ngayon ay Pag-ibig Fund na siya. For a while, lumipat din siya sa San Gabriel. So dala-dala ko yung bubog na yon. Bakit hindi ako yung valedictorian ng elementary? Kaya sabi ko sa inyo, it's nice to be back. Kasi 26 years ago, ito yung pinangarap ko.
yung makapagsalita sa harap ng graduating class. Hindi man ako yung valedictorian, pero ngayon bilang panauhing pandangal. In fact, last year pa ako inimbita ni Ma'am Dada. That was 25 years after our graduation. Nagtapos po kami ng 1998. 1 year old lang ako nung nag-grade 6 ako, so mga 27 lang ako ngayon. Biro lang po. Pero I was in Taiwan, no, last year. So sabi ko, kung gusto mo pa rin akong maging speaker, next year, promise, i-reserve ko na. So na-reserve ko tong date na ito. At nakakatuwang isipin na we come full circle sa pamilya kasi ngayong araw na ito, isa sa inyo, kamag-anak ko. Nagtatapos po ang aking pamangkin na si Zach Macarkin. Palakpakan niyo naman si Zach! Ayan. So yung bubog na yon, di ba ang sakit sa magulang, hindi naging graduate, so nakita mo yung magulang mo, nagre-reklamo, ang daming hanash sa buhay, kasi siya yung naniniwala sa'yo eh. Di ba, na ikaw dapat yon. It was not easy na merong ganong expectation sa buhay, na dapat ikaw yung pinakamagaling. At baon-baon ko yun nung maging high school ako. Nung high school ako, nagpunta ako ng MSE, lahat ng kasama ko valedictorian, salutatorian, kasi scholars kami, walang binabayaran. When I finished my first year high school, I was 5th. Pang-5. So sabi ko, ano ba yan? Hindi pa rin para sa akin. So nagpatuloy lang ako, nag-aral ako, nagsumikap ako. Second year, nakuha ko na siya. Ako na yung first honor. Pero mapaglaro yung tadhana. Nung third year, may transfer. Siya yung naging first honor. Tapos second honor na naman ako nung third year. Sabi ko, ano ba naman yan? Binawi pa. Hawak ko na binawi pa. Kaya nung fourth year, nag-enjoy na lang ako. Pero yung mga taon na yon, hindi nawala sa akin yung pagiging entrepreneur. Kasi nagtinda ako ng siomay, nagtinda ako ng puto, nagtinda ako ng, ng burger, yung gawa sa puso ng saging, na dito ko rin natutunan sa Santo Angel. Lahat yon ginawa ko para maiahon namin yung pag-aaral. Kasi pag hindi ka honor, walang scholarship, di ba po? Pero sa awa ng Diyos, nagtapos ako ng high school bilang valedictorian. Pero sabi ko, tungkol lang ba doon yung buhay? Tungkol lang ba siya sa pagkamit na ikaw yung laging nasa taas? Kaya nung magpunta ako ng college, may dagok na naman. Isa sa batayan, kung mahusay ka talaga nung high school, sinasabi ko to sa inyo kasi mag-high school na kayo. At ngayon yung high school nyo mas mahaba. 6 na taon ulit. Diba? Kasi isa sa batayan, kung magaling ka talaga nung high school, dapat pasado ka sa UP. Alam niyo yung UP, University of the Philippines. Kaya lang, nung high school, yun lang yung pinagtaken ko ng exam, tapos hindi ako pasado. Valedictorian na hindi pasado sa UP. So dala-dala mo na naman yung bubog na yon. Bakit? Eh sabi ni Ma'am Salipot, ang galing-galing ko sa English. Sabi ng lahat ng teachers ko sa English ako magaling. It turned out, sabi ng UP sa akin, kung math-related course ang kinuha mo, pasado ka. Ma'am, math naman pala ako magaling eh. Hindi naman pala English, ma'am. No? So, sa madaling sabi, nag-aral ako sa ibang school. Hindi ko alam kung kilala niyo yung Jose Rizal University sa Mandaluyong. Sabi ko nung bata ako, hindi ako papasok dito kasi ang lapit lang nun sa bahay namin sa Mandaluyong. Katabi pa ng palengke sa Kalento. Talagang hindi ako papasok dito. Tapos pinaglaruan na naman ako ng tadhana. Sabi, kapapasok. So, pumasok ako sa JRU, pero hindi ko binitawan yung pangarap ko na makapag-aral sa UP. Don't worry kasi yung valedictorian, ako, salutatorian, tsaka third honor, hindi lahat pasado ng UP. Nagpunta sila sa UST, yung isa, at yung isa ay sa Mapua nag-aral. Tapos yung mga 4th hanggang 10th place nasa UP sila. Pero after a year, so ma'am, nag-computer engineering ako. Kasi nga magaling ako sa math. Pero hindi niyo po sinabing hindi ako magaling sa drawing. Eh, ang engineering, kailangan magaling ka sa drawing.
So, nagsumikap ako at lumipat sa UP after a year. Sabi ko kasi, dapat sa UP ako. Papatunayan ko sa Santo Angel kay Ma'am Rory Alvarez na nagkamali kang hindi mo ako ginawang valedictorian. Pero kay Ma'am Argulia, feeling ko ako yung first honor. No, ma'am. Oo, kasi ako nagbubukas ng pinto namin, tapos pakialamero ako. Nakita ko dun sa drawer mo, ako yung number 1. Hindi, joke lang po yun. Huwag nyo gagawin yun, hindi yun tama. Okay. So, after a year, nakapasok ako sa UP. Pero isa sa dahilan nun, kasi may sinundan din ako sa UP. Alam nyo naman yung pag-ibig, kapag tumama sa'yo, di ba, susundan mo siya. Yung tao na yon, dito ko nakilala. Pero taga San Diego siya. Hindi ko alam kung kilala ni Dada. Pero si Dada matagal na yung may crush sa akin, kaya alam, sabi ko, Da, pasensya na, Da. Okay. So, isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-pursue na mag-UP, yung babaeng una kong minahal dito sa Santo Angel. Pero taga San Diego nga siya. So, nagkaroon kami ng cultural presentation. Ako si Jose Rizal. Tapos siya parte nun. Ang nagturo sa amin si Sir Dichoso. Tapos dito, nagdadrama-drama kami. Tapos may backstage pa to. Wala pa yung habong. Doon kami nagsimulang magmahalan. Wow. Pero pagdating ko ng UP, may iba na siyang mahal. Sabi ko, grabe yung buhay, no? Taas baba, taas baba. Huwag ka maingay. Okay. So, pagdating sa UP, nag-aral ako, pero sabi ko, hindi na ako magiging leader, hindi na ako magpapakagaling, mag-e-enjoy na lang ako. Pagod na ako doon sa pressure, na mag-aral mabuti, etc. In fact, yung magulang ko nakarating lang ng UP nung graduation ko na. Pero ang surprise doon, gumraduate naman ako bilang cum laude. Maliit lang na bagay, pero feeling ko noon, it added to the pride of my parents. So sa madaling sabi, ang daming pagsubok na ibibigay sa buhay. Yung mga sabihin na natin, yung without honors ngayong araw na to, walang kaso yan. You are okay. Maaaring dumating ang panahon mo, hindi ngayong nasa Santo Angel ka, pero sa iba pang mga panahon. Sa UP ko nakilala, yung asawa ko ngayon, na galing sa Niniw, Laguna, kahapon, umattend kami ng recognition ng anak ko, grade 2 na siya sa Central School. At siya naman ay with honors. Pero hindi ko rin pinipressure yung anak ko. Nakikita ko lang sa kanya kung paano siya kasipag mag-aral. At bilang magulang, nandun lang ako para sumuporta. Guro din po ako sa kolehiyo. Kaya alam ko kung gaano rin kahirap magpaaral. Imagine po ninyo, 6 na taon pa ang bubuluin natin sa high school. After nun, pwedeng magtrabaho na yung anak natin. Pero mas gugustuhin pa rin natin na magkolehiyo sila, tama po? At sana sa panahon na yon ay naihanda po natin sila. Sa UP ngayon, ako ay parte ng administrasyon bilang direktor ng public relations. At hindi ko sa hinaga naisip na maaabot ko kung ano man yung naabot ko ngayon. Hindi ito mataas na posisyon. Tinatawag ko pa rin yung sarili kong aliping sa gigilid. Pero isa ito sa posisyon na may impluwensya. Dahil sa kapangyarihan ng media at ng komunikasyon, ay nagagamit namin yung natutunan namin upang maipahatid sa mga tao kung ano yung mga pag-aaral, pananaliksik na ginagawa namin sa UP. Hindi po ako mayaman, kaya pag nagsosolicit si Dada, hindi ako agad nakakapag-Gcash. Opo. Pero hindi talaga doon yung sukat pala ng galing at husay. At the end of the day, it is about your heart. It is about who you are as a person. Whose lives have you changed? Kaninong buhay ang inyong nabago? Bilang guro, sa paningin ko, sa 15, 16 na taon na nagtuturo ako sa kolehiyo, meron na rin akong mga buhay na nabago. At dahil yon sa kung paano ako inihanda, nung
bubog ko simula nung elementary. At ngayon, feeling ko, yung bubog na yon, unti-unti nang natutunaw. Tanggap ko na. Naibigay ko na kay Dada lahat ng album namin nung grade 6. Kung gusto nyong makita buhay na buhay pa, buong-buo pa yung mga folder ng projects na pinagawa sa amin ni Ma'am Rory, ni Ma'am Argulia. Kasi paalala yon, nasabi ko, di ba Ma'am Benilda, Ma'am Arbilo, babalik ako dito, dadalhin ko yung mga alaala, iiwan ko rito para patuloy nating harapin yung buhay. Bilang pagwakas, may mga paalala ako sa inyo. Sa mga graduates, mangarap kayo at magsumikap. Meron ba kayong pangarap? Wala! Bakit naman wala? Ayos yan! Dito ka natatanda sa Santo Angel. Pero dapat may pangarap. Isa sa mga simpleng pangarap ko, tumayo sa harapan ninyo sa graduation at makausap kayo ang mga magulang ninyo. At ang swerte-swerte ko, kasi bago mag-retire yung unang teacher ko dito, nakita ko siya. Naka-gold. Kakaiba sa lahat ng mga barong ng ating mga guro. Para daw makita ko siya agad. Ma'am, sa mga estudyante, malawak ang mundo. Hindi lang itong Santo Angel. Hindi lang ang ilog. May dagat pa. At dapat angkinin ninyo ang ating dagat. Huwag niyong bigay sa China. Malawak ang mundo, magbabago ang mundo. Magbabago kayo. Mag-iiba ang gusto at ayaw ninyo. Yung mga kaibigan katabi nyo, maaaring hindi nyo na sila kaibigan sa mga susunod na taon. Sa high school, may bago kayong makikilala. May bago kayong makikilala. Sa college, meron din. Lalabas kayo ng Santo Angel, may makikilala kayong ibang tao. Makakalimutan ninyo ang maraming pinagdaanan ninyo sa elementary. Pero may mananatili. Minsan, sa dami ng mga tao makakasalamuhan ninyo, mahirap sumabay. Pwede kang maiwan, pero pwede kang mauna. Mapanghamon ang mga susunod na taon sa high school. Hindi madali. Tatagpo ka ng bagong kaibigan, mga bagong kaklase, may ibang mas magaling sa'yo, may mga manliliit sa'yo at hindi maniniwala sa'yo. Pero marami, hahanga sa'yo. Gagawa ka ng maraming bagong bagay. Marami at mahaba pa ang inyong pagdaraanan. Sa high school, masasaktan ka. Matatakot ka. Masisiyahan ka. Pero mag-enjoy ka lang. Mag-enjoy lang kayo sa high school. Huwag kayong magmadali. Sumubok kayo ng maraming bagong bagay. Tuklasin ninyo yung hangganan ng inyong kakayahan. Kilalanin at yakapin ninyo kung sino kayo. Kung ano ka. Okay lang na lumantad ka at magpakilala. Sabi ng isang kaibigan, sasabihin niya sa grade 6 na sa sarili niya, okay lang palang maging bakla, hindi pala siya problema. Okay lang palang magkaroon ng kapansanan, hindi siya problema. Okay lang pala na hindi matalino, hindi siya kasalanan. Ulit-ulitin mo yung proseso hanggang marating mo ang iyong pangarap. Kaya kailangan may pangarap pa, hindi pwedeng wala. Kasi sa dulo, ikaw ang gagawa ng sarili mong landas, ng sarili mong tagumpay. Piliin mo kung saan ka liligaya. Piliin mo ang Pilipinas at mag-Asoka Challenge ka. Para sa mga magulang, ang paalala ko lang po, sumuporta tayo at magtiwala. Swerte ako kasi pinaniwalaan at pinagtiwalaan at sinuportahan ako ng magulang ko. Hindi ako pinaghigpitan. Wala akong curfew. Walang bawal. Kaya natuto rin akong magpaalam. Kung nasan ako, anong gagawin ko. Salamat sa mga sakripisyo at pagsusumikap ng mga magulang. Palakpakan ninyo ang ating mga magulang. Kasama po yan sa responsibilidad natin bilang magulang. Kung nag-enjoy tayo habang gumagawa ng bata,
dapat mas mag-enjoy tayo habang pinapalaki ang bata. Pero may hangganan ang kaya nating gawin at dapat nating gawin para sa ating mga anak. Lalaki po sila, magkakaisip, mamumulat. Tayo rin, tatanda. Yayakapin natin ang pagbabago, iiwan tayo ng ating mga anak at bubuo tayo ng sarili nating mundo nang wala sila, kasabay ng pagbuo nila sa kanilang mga sarili. Sa mga magulang, tandaan natin na iba ang kinalakihan natin sa kalalakihan nilang mundo. Pero kung ano ang meron sila sa pagharap sa buhay, malaking bahagi tayo nun. Ng lakas ng loob, ng husay, ng galing, ng dangal. Bahagi tayo ng mga aral nila sa buhay. Sa atin nila yon huhugutin, at darating ang panahon, we have to let go. Masakit, pero dapat. Tadhana yan. Nakatakda. Kaya hanggat kailangan nila tayo, ibigay natin sa kanila ang panahon, ang kalinga, ang lakas natin. Samahan natin sila hanggat gusto nila tayong makasama. Kasi sa high school, iiwas at iiwas na sila sa atin. Mas gugustuhin na nilang kasama ang mga barkada nila. Baka nga ngayong elementary pa lang, gano'n na sila, hindi ba? Pero gumawa tayo ng mga alaalang babaunin nila pagtanda nila. Hayaan natin silang madapa, masaktan, umiyak, hayaan natin silang mawala. Sa dulo, tatakot ka ng mundo ayon sa kung paano natin sila naihanda ng kanilang mga magulang. At sapat na yon para angkinin natin ang kanilang tagumpay. At sa mga guro, maging matatag at patuloy po tayong lumaban. Mahirap maging guro. Dali ba, Dada? Kita ko sa iyong hirap na hirap ka na. Pero huwag kang susuko. Napakahirap ng gampanin natin bilang mga guro. Nakakapagod maging guro. Tila bapasan natin ang mundo ng ating mga mag-aaral. Tayo nakatuwang na humuhubog sa kanilang pagkatao. Pero sa kabila ng lahat, maging matatag tayo. Magpakatatag tayo. Huwag tayong manahimik kapag alam nating may mali. Tayo mga guro ang magiging boses na pakikinggan ng mga mag-aaral, ng mga magulang, ng bayan. Napakalaki ng ating impluwensya bilang mga guro sa paghubog ng mga kabataang magiging leader ng ating bayan. Matatandaan nila tayo dahil sa ating husay o taray. Pero higit sa lahat, sa kung paano tayo nakaapekto sa kanilang buhay. Ang kalinga na ibinibigay natin, tiyak na magmaka sa kanilang puso at isipan. Huwag tayong tumigil magsilbi bilang gabay at ehemplo. Sa mga guro, taas noong yakapin at ang pagiging guro dahil sa inyo nakasalalay ang kinabukasan. Natatandaan ko pa yung nakalagay dyan dati sa pader. Be proud, you are a teacher. The future depends on you. Was it from Secretary Gloria? Then of Department of Education, Culture, and Sports. Sa mga kabataan at sa lahat, maligayang pagbati sa inyong lahat. Muling palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. 6 na taon ang inyong natapos. 6 na taon pa ang inyong haharapin. At kung piliin ninyong magkolehiyo at gusto ko magkolehiyo kayo, mag-exam kayo sa UP, balitaan nyo ako kapag senior high school na kayo. At maligaya po kayong sasalubungin. May isang taong nagsabi sa akin, may mga bulaklak na matagal umusbong. Iyong mga naunang umusbong, madalas, nauuna ring malanta. Pero may mga pagkakataong muli silang tutubo at uusbong sa ibang sanga. Marahil, ito na ang aking muling pag-usbong. Nahuli man, nagtagal, pero ang daming sanga naman
ang aking pwede pang pagustungan. Sa mga graduates, bitbitin ninyo ang lakas ng loob na mangarap. Hindi pwedeng wala. Bitbitin ninyo ang inyong dangal, ang inyong husay, at harapin ang mga hamon ng buhay ng may respeto sa magulang, guro, at kapwa. At may pangarap para sa sarili, para sa pamilya, para sa bayan. Ako po si Mark Lester del Mundo Chico, graduate ng Santo Angel Elementary School, 1998. Masaya po akong nagbabalik at nagbibigay sa inyo ng inspirasyon at nagpapasalamat na matapos ang 26 na taon, winelcome niyo pa rin ako bilang inyong batang nagtapos at nangarap at patuloy na lumalaban sa buhay. Maligayang pagbati sa inyong lahat. Para sa pagbasa ng sertipiko ng pagkilala sa ating panauhing pantangal, narito ang ating punong guro, Ginang Lea R.